Kaugnay pa rin ang investigasyon sa engkwentro sa Atimonan, Quezon, pati na rin sa kampanya ng PNP para sa mas ligtas na eleksyon. Makapanayam natin live mula sa Camp Crame sa Quezon City, si Police Director General Alan Purisima, ang hepe ng PNP. Magandang umaga po, Director General Purisima. Magandang umaga po, Howie. Yes. Sir, may headline ngayong umaga na may resulta na yung PNP Fact-Finding Committee na ambush ang naganap sa Atimonan, Quezon at hindi po lehitimong shootout. Howie, yung ating report na natanggap ay kasalukuyan nating nire-review. So, yung ating action ay will be dependent kung ano ay yung talagang nakasaad doon sa report. So, ano po ang share natin na established facts po doon sa nangyari noong January 6 sa Atimonan, Quezon? Lahat po ng mga items patungkol po dun sa Atimonan incident will be, ang NBI lang po ang pwede na pong magsalita tungkol po dito. At yung amin po ay yung report na ginawa ng ating fact-finding committee, which will also be given to the NBI. Oh, pero nagka-press con po last week kayo ni DILG Secretary Amar Rojas at doon nyo inanunsyo na may mga nirelieve na po ng mga pulis. Kasama dito yung Quezon Provincial Director Val De Leon. Bakit po siya nirelieve? Para mabigyan ng daan yung tamang investigasyon at saka hindi po nila ma-influence kung ano man ang magiging resulta nito. Pero at ang isa pang sinabi ninyo ni Secretary Rojas na may mga irregularities doon sa checkpoint, hindi po naka-uniforme yung mga pulis, wala hong signage, wala hong marked police vehicle. Ano pa ba ho yung mga ibang findings tungkol doon sa checkpoint na yon? Yes, yung mga violations po na yan will be the subject of administrative charges against yung mga personnel na nakasama doon sa operation. Na-pinpoint na sir yung kung sino yung personnel na nandun, puro ba mga intelligence personnel sa ilalim ni Superintendent Hansel Marantan o meron din mga local police galing Atimonan? Yung mga details po nito will be given to the National Bureau of Investigation and they will be the ones talking about it. General, si Sandra Aguinaldo po ito. Yes, and good morning. Kinausap na ho ba si Superintendent Marantan na nasa ospital ngayon? Ako po, hindi ko po siya kinakausap. Actually, we are making him available for investigation. Kasi obviously, iba syempre yung version niya nung nangyari doon. So, meron na ho bang koordinasyon man lang para makuha yung side of the story ni Superintendent Marantan? Yung pong investigasyon ay hinahawakan na po ng National Bureau of Investigation. Kaya nga po, sila na po lahat po ng pagtutulungan na gagawin po namin para ma-resolve itong kasong ito. Sabi po ng doktor ni Superintendent Marantan na meron silang nakuhang isang bala mula sa kanyang binti. Gaano kahalaga para sa inyo itong bala na to? Atong anong pwedeng i-reveal sa atin? Ito pong nakuha to ay gagamitin po ng National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon na ginagawa. Kaugnay naman po sa ipinatutupad na gun ban, gaano po karaming checkpoint ang na-set up na ng PNP? Marami pong checkpoints that will be conducted in random places at random time. Tapos ang gagawin po ng ating mga checkpoints ay we will be checking sa mga sasakyan ng mga dumadaan sa mga kalsada and we will be checking on plain view doctrine, yung mga sasakyan na to, para maiwasan yung mga transport, yung mga pagdadala ng mga baril sa ating mga lansangan. Sir, para sa mga manonood, sa publikong nanonood ngayon, ano ho ba dapat ang tinitingnan nila sa mga checkpoint para siguraduhin na legitimate checkpoint ito? Ano ba yung mga standard procedures dyan? Opo, ang kinakailangan po sa isang checkpoint, kailangan po natin na nakalagay ito sa isang well-lighted place. Pangalawa po, ito should be led by an officer na naka-uniforme. Pangatlo po, meron pong police vehicle na nakalagay po sa checkpoint mismo. At saka, before that, meron pong mga warning signs. And then, yung mga lahat po ng nag-checkpoint na police ay dapat po naka-uniforme. Okay, sir. So, kung may kulang doon sa mga procedures na yon, halimbawa, hindi naka-uniforme yung mga police at walang marked police vehicle, would the public or motorists
be forgiven kung i-assume nila na hindi yon lehitimo at hindi nila pansinin dahil medyo suspicious? Kasi nga, dahil dito sa nangyari sa Atimonan, baka marami na hong natatakot sa mga checkpoint. Ang nangyari po sa Atimonan ay isang insidenteng ayaw natin mangyari. So ang atin po is if we observe policemen or any law enforcer or any armed men conducting checkpoint, you should let the police know by texting 0917-847-5757 para po makapag-action yung mga pulis natin, ma-check nila kung ano ang ginagawa nitong checkpoint na ito. Sir, pakiulit lang yung cellphone number at kaninong cellphone number po yun? Ito po yung isumbong mo kay Chief na cellphone number, 0917-847-5757. General, ano po yung paalala nyo sa publiko para masiguro nilang lehitimo yung mga checkpoint na kanilang dadaanan? Yung mga lehitimong checkpoint, naka-uniforme po yung mga polis, naka-uniforme po yung sasakyan, meron po mga signages, at yan po ay nasa isang lugar na merong maliwanag. Meron ba kayo maibabalita sa amin? May resulta na daw yung checkpoint kanina? Meron na hong mga accomplishments? Meron na ho ba kayong update sa amin, General? Meron po mga accomplishments na nagawa ng ating mga checkpoints simula po nung nagkaroon ng mga checkpoints immediately during the after midnight ng June 13. At ito po ay kinoconsolidate po ng ating operations at marami-rami na rin po yung mga nahuli natin. Sir, gusto ko lang po balikan yung insidente sa Atimonan na napansin po ni Secretary Rojas na yung leader po ng operasyon, si Superintendent Hansel Marantan, ay may record na po at may mga kaso na at may reputasyon kaugnay ng mga nakaraang ambush or rob out. Ano? Bakit po yung mga katulad ni Superintendent Marantan ay binibigyan po ho ng mga sensitibong misyon katulad nitong intelligence authority niya dyan sa Calabar Zone at nagiging leader pa ng mga ganitong incident na posible nga magkaroon ng karahasan? Yung pong mga previous na kaso ni Superintendent Marantan ay hindi po nag-prosper. Kagaya nga po nung kaso dito sa Ortigas Avenue, yung pong complaint doon ay na-dismiss. Tapos yung may mga iba pang kasong na binabanggit at yun po ay hinahalukay natin para ma-review kung bakit nagkagaroon yung mga kaso na yun. Pero hindi ho ba pwedeng bigyan halimbawa ng isang office job na lang, yung katulad ni Superintendent Marantan hanggang mat-clear talaga yung kanyang reputasyon? Pero, kasi ang nalalaman po namin ay may mga live cases pa ho si Superintendent Marantan kaugnay ng mga ibang insidente. Ito pong pagbibigay ng posisyon sa ating mga police officers ay naibibigay po sa ating mga leaders na naka-assign po dito. Okay, maraming salamat, Police Director General Alan Purisima, Hepe ng PNP. Maraming salamat, Howie. Maraming salamat, Sandra.